iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang ating unang pamilya, syempre ang ating unang ginang, at Pangulong. Magandang hapon po. At syempre dito naman po, tingnan natin ang Burnham Green. Hello po, kamusta po kayong lahat dyan? Kaway-kaway! Napakasaya ng dalang mga araw, Mel. At syempre yung mga nanonood po sa kanilang mga tahanan, talaga namang exciting ang araw na ito. Tama. Alam mo, Paolo, balita ko ay extra special ang Independence Day natin ngayong taon dahil mas mahaba ang selebrasyon.
Manila Snake Dance. Pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, ROTC Silent Drillers. At Douglas Dieras Power Dance. Fantastic ang performance natin, Mel. Alam mo, doon na talaga tayo mga Pinoy magagaling sa pag-perform, di ba? His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown and his team members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Lucas Persamin, and the other honorable members of the Cabinet. The honorable members of the Senate, members of the House of Representatives, the National Historical Commission of the Philippines Chair, Isa Guerrero Nakpil, Manila City Mayor Hani Lacuna, of course, the proponent of much of what we are to be seeing today, the First Lady Luis Araneta Marcos. My fellow workers in government, other distinguished guests, ang mga minamahal kong kababayan, magandang hapon at maligayang araw ng kalayaan po sa inyong lahat. ₱126 na taon ang nakalipas mula nung unang itinaas ang watawat ng Pilipinas bilang pagpapahayag ng pagsilang ng unang republika sa kasaysayan ng Asia. At sa ating pagbulita, muli nating bigyang pugay ang diwa ng araw nito, ang pagkakaroon ng isang malaya at nagkakaisang bayan. Ang kalayaan ito ay hindi nakamit ng walang katumbas na kabayaran. Ang luha, dugo at pawis na inialay ng ating mga ninuno sa dambana ng demokrasya at pagkapantay-pantay. Sa kanila, sa ating mga ninuno, mga bayani, ihinahandog natin ang araw na ito. Ang tema ng ating pagbulita, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ay nagtatampok sa kahalagahan ng pagbabalik tanaw sa ating nakaraan. Dahil ang tagumpay sa pagtanggol ng ating kalayaan at sa pagbubuti ng ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating patuloy na pag-alaala sa kasaysayan. Sa araw nito, noong taon 1898, isang mahalagang pahayag ang ating ipinarating sa buong daigdig. Itinatampok ng kabanata ito ang ating kalayaan mula sa higit 300 taon panakop ng mga Pilipino. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng ating mga ninuno. Ngunit sinikap pa rin nilang makalaya at tanikala ng dayuhang pamumuno. Sa harap ng pang-aapi at pagpapasakit, hindi pinahintulutan ng ating mga bayani na tayo ay pag-Pilipino. Ang pagpaslang sa tatlong paring sekular na sina Mariano Gomez de Los Angeles, Jose Apolonio Burgos y Garcia, at Jacinto Zamora y del Rosario, o mas kilala natin bilang Gombursa, ang siyang pumukaw at nagmulat sa kamalayan ng taong bayan sa ating pagkabansa na hiwalay na tayo sa Espanya at sa simbahang Katoliko. Ang kanilang di makatarunang kamatayan ang siyang nagsilbing mitsa sa pagsiklab ng mga kilusang nasyonalismo. Una rito, ang mga reformista na pinangungunuhan ng mga ilustrado tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, at ang mga magkapatid na Antonio at Juan Luna. Gamit ang kanilang angking dunong at galing, nakipagsapalaran ang mga ilustrado sa pangingibang bansa upang pag-aralan, siyasatin at isulong ang mapayapang paraan ng pagbabago.
Pinangarap nila na makamit ng mga Pilipino ang karapatan na mabuhay ng payapa at ang kapangyarihan na ihalal ang kanilang mga pinuno. Subalit ito ay hindi napakinggan ang panawagan ni Jose Rizal. Bagkus ay ikinulong at sinigil ang kanilang kalayaan. Dahil dito ay sumiklab ang mga kinusang revolusyonaryo sa pangunguna ng mga katipunerong iniibig na palayain ang ating bayan sa pamamagitan ng mas mariling pag-aaklas. Noong ika-23 ng Agosto, taong 1896, pinulit ng mga katipunero ang kanilang sedula nang natagudyat sa simula ng himaksikan laban sa mga Kastila. Ang kamatayan ni Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag natin na Luneta ang siyang nagpatibay sa damdamin ng mga revolusyonaryo na ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. At kaakibat ng pagpapahalagang ito ay ang ating pangako ay pagpapatuloy ang kanilang sinimula. Ang ating buong loob na panindigan para sa ating karapatan bilang isang bansang malaya. Ang ating tapat at masiglang pakikilahok sa mga gawain mga kabuti sa ating mga pamayanan at ang ating walang humpay na pagsisikap upang mapabuti ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa alam ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Mananatili tayo matatag at hindi tayo matitina. Sa madaling salita, hindi lamang tayo lumilingon sa nakaraan ngayon. Isinasabuhay natin ito sa bawat hakbang na natungo sa mas malayang hinaharap. Bilang pagtatapos, tinatawagan ko kayong lahat na patuloy na tangkilikin at ipagmalaki ang ating pagiging Pilipino. Tayo ay babangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasang inaasam. Pagsama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at masaganang buhay. Sa bawat hakbang, sa bawat pagpupunyagi, ipagpatuloy natin ang laban para sa kalayaan. Kalayaan mula sa kahirapan, kagutuman, kawalan ng katarungan, at iba pang mga palakid sa ating pagpunta. Lagi lamang po nating tandaan, ang kasaysayan ang siyang susi natin tungo sa wagas at tunay na kalayaan at sa kinabukasang puno ng pag-asa, kaliwanagan at kasaganahan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating kalayaan! Mabuhay ang lahing Pilipino ngayon at magpakailanman! Mabuhay!